Selos at utang ang sinasabing dahilan sa kaso ng pagpatay sa Pangasinan. Ang biktimang edad 72, sinaksak ng kanyang karelasyon mas bata ng halos 4 na dekada. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakakalungkot po. Kasi siyempre, ayun, biglaan po yung nangyari. Hindi namin sukat akalain na ganun yung kahantungan sa nanay ko po. Naglulugsa at di makapaniwala ang pamilyang ito sa Aguilar, Pangasinan dahil ang kanilang inang edad 72 pinatay sa saksak ng kinakasama. Naiwan pa sa crime scene ang ginamit na kutsilyo. Nakakulong na ang partner ng biktima na 33 taong gulang. Agad siyang tumakas sakay ng motorsiklo matapos ang krimen, pero natuntun ng mga pulis sa kanyang bahay sa Bayambang. Ayon sa pulisya, ang posibleng pinag-ugatan ng krimen, selos at utang. Batay sa investigasyon, bago ang krimen, nag-away ang dalawa dahil pinagseselosan daw ng biktima ang kapitbahay na nililigawan daw ng sospek. Hanggang singilin daw ng biktima ang utang ng sospek. They are living in one roof, so lasing yung sospek at ito namang victim parang kinukuha niya yung naipahiram niya sa kanya doon sa suspect na 13,000. Bago ko saksakin, sinabi ko sa kanya, hindi ko na masikmura yung mga pinagsasabi mo sa amin kako. Kasi hindi niya tanggap na naliligaw ako sa kabila. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng reklamong murder ang suspect. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Illegal pa rin namamalagi sa ating exclusive economic zone ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately. Ni-radio challenge ito ng BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Ang kay Commodore J. Tariela, namataan ang nambuhalang barko 60 to 70 nautical miles mula sa teritoryo ng Pilipinas. Dagdag niya, sa kabila ng pagtaboy ng PCG, patuloy pa rin ang mga iligal na operasyon ng China sa karagatan ng Pilipinas. Wala pang bagong tugon ang CCG at ang Chinese Embassy. Ngayong weekend, ipinagdiriwang sa Cebu City ang Sinulog Festival. Saan kaya nakasimula ang malalim na debosyon ng mga Pilipino sa Batang Jesus? Kuya Kim, ano na? Ang debosyon kay Santo Niño nakadikit na sa pananampalataya ng mga kapatid nating Cebuano. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang malalim na debosyon sa Batang Jesus? Ang Senyor Santo Niño de Cebu ang pinakamatandang Christian artifact sa Pilipinas. Regalo ni Ferdinand Magellan kay Raha Humabon, ang kinikilalang leader noon ng isla ng Cebu nang dumating doon ang mananakop noong taong 1521 at sa asawa nitong si Hara Humanay. Ayon sa kwento, nung dumaong sa Sugbu o Cebu si Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, pinasunog daw nito ang buong pamayanan upang palayasin ang mga nakatira dito. Dito natagpuan nila ang imahe ng Batang Jesus sa isa sa mga nasunog na bahay. Nakabalot ito sa tela at nakasilid sa isang kahong gawang kahoy at hindi raw ito nasunog. Bagay na tinuturing nilang milagro. Mula rito umusbong ang debosyon ng mga Cebuano sa Batang Jesus. Kalaunay kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa mga maraming Cebuano, ang Santo Niño ay hindi lamang isang imahen, kundi isang buhay na presensya ng Diyos na nagbibigay ng proteksyon, nagbibigay ng biyaya at gumagawa rin ng mga himala. Sa mga kapuso nating Cebuano, Happy Sinulog Festival. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.